Tunay na balita walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. At today is December 23 at 2 araw na lang. Pasko na. At I'm sure na ito rin yung hinihintay na pagkakataon ng mga tuwad ko na matapos na itong Christmas. Na sa ganon, maisakatuparan na nila yung mga binabalak nila. Shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin, yung mga solid Iskonian at solid Duterte supporter abroad, OFW, kung saan man kayo lupalop naroroon, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas. Yung Iskonian na dito sa Pilipinas, Iskonian sa abroad, mga OFW, DDS supporter dito sa Pilipinas at DDS supporter sa ibang bansa na laging nakatutok at sumusuporta sa lahat ng mga content creator na DDS supporter din. Maraming salamat sa inyo ha. Advance Merry Christmas at maligo tayo sa bagong taon. At recap. Total malapit na matapos tong taon na to na 2024 recap lang tayo dyan sa mga nangyari, konting kwentuhan at kung mapapansin nyo, yung last quarter ng taon ng 2024 sobrang dami na nangyari. Talaga, sobrang dami. Actually, hindi lang itong buong taon na to, ang dami nangyari. Nga pala, attendance check muna tayo. Paki-comment dyan sa baba kung saan kayo lupalop naroon nanonood dito sa Jomolon TV natin, na programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, nandito tayo sa kotse ngayon kasi nandito ako sa Maynila. At meron lang ako asikasuhin na tigil sa lahat ng mamas ko. Kaya namamas ko po ang Jomolon TV, yung mga OFW natin, yung mga Iskonian natin, yung mga solid Iskonian, solid DDS supporter. Dyan po yung Gcash natin. Kahit ano lang, kahit wag na kayo mag-skip ng ads, okay na sa akin yun. Merry Christmas, advance, Happy New Year. Maligo tayo hanggat gusto natin. At ito na yung ulit pagkakataon natin na makakain na masarap dahil next year, jeta ulit tayo. Kunyari. Pag-usapan natin, grabe, ang dami nangyari, no? Etong taon na to, ang dami nangyari. Nasubaybayan ko yan kasi etong taon na to, kung matatandaan nyo, ito yung kay Alice Guo, kay, yung mga Pogo issue muna, Pogo issue. Ang galing lang ng sequence no? Ang galing ng sequence. Unang-una, Pogo issue. Pogo issue, pilit nilang kinokonek na si Duterte ang nasa likod. Kahit hindi man nila sabihin, kahit hindi man nila aminin, syempre hindi naman nila aminin yan, hindi naman nila sasabihin, pero yun talaga yung gusto nilang mangyari na si Duterte ang nasa likod. Actually, wala pa si Duterte, kung matatandaan niyo, meron naman ng Pogo. So si Duterte, si President Roa Duterte lang naman yung nag-regulate, no? Nangyari ganyan, nagkaroon ng raid sa ano ba to? Sa Tarlac, raid sa Pampanga, raid sa Porac, raid sa Adriatico, lahat Pogo connected. At ang sabihin naman nila, aminin man nila o hindi, ang talaga ikino-connect nila talaga dyan, si Rodrigo Roa Duterte. Actually, ang daming ang pumutok, di ba? Sa social media. Ang daming pumutok na sinasabi na si Duterte kasi nag-approve niya, si Duterte ang nagpasok, di ba? Kasi nga, tayo sa China. So parang gano'n, di ba? Ang dami nilang ini-issue. Ang galing lang ng sequence Tingnan nyo, ang galing ng sequence. Di ba, Pogo issue, nandiyan si Alice Guo, talagang ginitgit si Alice Guo, si Cassandra ginitgit, biri mo, hinihiring, nililitis na sa Senado, nililitis pa sa House, tapos ang dami nila sinabi, tumakas si Alice Guo, nahuli, naipabalik, si Cassandra Iliong naman, nahuli, napabalik, ginisa sa sarili mantika, pero pilit kinukuhaan ng info, di ba? Tatandaan nyo yun? Pilit kinukuhaan ng info, pilit inaamin. Tapos pati yung mga connected nila, yung assistant ni Alice Guo, yung matandang babae, pangalan no? Si Nancy, lahat, ang daming kinonekta, pati yung boyfriend kuno ni Alice na talagang ang daming views din sa akin yan, yung kay Alice Guo, nasaksiyan naman siguro, lalo-lalo na yung mga nanonood sa akin sa Jomolon TV. Grabe, ang dami nangyari nun. Alice Guo, Cassandra pilit nilang kinukuha ng info, since na magaling yung mga abogado nito, mga to. Napurga sila doon sa napurga sila doon sa yung I invoke my right, di ba, against self-incrimination.
napurga sila doon. Talagang inis na inis. Ultimo si Senator Risa Hontiveros, talagang galit na galit. Tapos pagdating naman sa Kongreso, sa aid of legislation, talagang lahat ng mga congressman, talagang ang daming ininis. Sandra Leong at ang dami nila na perwisyo, ika nga, no? Tapos, ano pa sumunod dyan? Ang dami na sumunod. Dyan na yung impeachment case ni Sara Duterte. Pero yung una muna, yung yung confidential intelligence pan ni BP Sara, yan muna. Pero according to BP Sara, na meron siyang kaibigan sa House at sinabi sa kanya na may plano nga na i-impeach si BP Sara Duterte, gagamitin na issue yung Confi funds o yung CIF, yung Confidential Intelligence Fund, yun ang gagamitin laban kaya kay BP Sara. Pero kung matatandaan nyo, nagsimula ang lahat na yan nung nag-resign siya bilang sa DepEd, di ba? Doon nagka-problema na, nagkaaway-away na. Andiyan na yung kinulong si Zulaika Lopez, si Atty. Zulaika Lopez, yung pilit siyang pinapa-attend sa hearing kasi nga kailangan i-explain niya yung Confidential Intelligence Fund na sinabi naman ni BP Sara na cooperative sila ang OBP sa COA na kung saan yung COA yung may jurisdiction para sa mga tanong na about sa confidential fund. So, ibig sabihin, sa aking palagay lang naman na baka nasagot na rin ni BP Sara yung confidential fund kung saan napunta, kung saan ginasto sa COA. Sa aking palagay lang kasi sinabi niya na cooperative daw sila sa COA. Kung saan yung COA naman talaga ang merong jurisdiction na para tanongin sila sa mga confidential na mga tanong. Kasi sa House, ang intention talaga ni BP Sara sa House, huwag sumagot. Kasi nga, ang sinasabi niya, na hindi naman talaga ang COA ang yung may jurisdiction para sa mga tanong na gano'n. Which is, ako din, gano'n din gagawin ko. Kasi at least korte, at least mapunta tayo sa korte, doon na sila sasagot. Siguro kasi, kung sino yung may jurisdiction, parang siya lang yung talagang may karapatan magtanong. Ito nga yung ginawa ni BP Sara noon. So talagang, confidential pa, hanggang sa nagre-raise na nga, etong sila, yung Makabayan Block, ng impeachment, nagpaplano na. Ayan na Ang galing nga ng sequence di ba? Ang galing kung iisipin mo, kung talagang nasaksiyan mo, from Pogo issue hanggang sa pagkakasunod-sunod, malalaman mo na talagang atake, no? Talagang atake para pabaksakin ng Duterte, yung dalawang mag-ama na yan. Kasi nga sinasabi ni Atty. Panelo, talagang ang lakas ng Duterte. Talagang malakas ang Duterte. Mas lalo pang lumalakas yun, mas lalo pang kasi common sense, logic. Bakit Duterte lang? Bakit si BP Sara lang? At higit sa lahat, bakit isolated case di ba? Bakit sila lang yung tinitira? At bakit talagang ang intensyon ganun di ba? Ang intensyon ganun kagrabe. Bakit? Bakit ganun kagrabe yung intensyon na pabaksakin ng mga Duterte? Di ba? Anong meron? Hanggang sa ibinunyag na nga ni BP Sara na ang plano nga parang according to sa news sa kay BP Sara na ang patatakbuhin pala nila si Speaker Martin Romualdez ng House sa pagka-president sa 2028. So mas lalo lang lumiwanag logically na hypothetically na ang plano talaga kaya nagkakaganon na gusto nilang pabagsakan yung Duterte, nga naman, pagka na-impeach si BP Sara, wala na nang harang sa kanila. Di ba? Kumbaga, may papatakbo na nila kung sino yung talagang plano nilang maipatakbo. Which is, somehow, kung isipin mo, correct. Kasi pag napagduktong-duktong mo, from Pogo issue hanggang confidential fund, impeachment case, PhilHealth issue, pag napagduktong-duktong mo, medyo makukuha mo yung hypothetically, makukuha mo yung yung parang pakay nila, yung aim nila. 'Di ba? Pero kung hindi mo nasaksihan, iba lang yun na yung nasaksihan mo, medyo magda-doubt ka pa, 'di ba? Magda-doubt ka pa, magkakaroon ka pa ng haka-haka. At higit sa lahat, hindi mo maiintindihan ng lubos. Pero since na nasaksihan natin from Pogo issue hanggang Pogo issue, confidential fund, impeachment case,
PhilHealth, yung PhilHealth, medyo ano na, yung PhilHealth nga, sinasabit pa si Duterte dyan eh, di ba? Kasi nga, parang malasakit kasi ang ganda ng programa eh, di ba? Kaya talagang nakakagulo-gulo pa sila sa ganun. Kung mapapansin mo, kung marirealize mo, kung mapagduduktong-duktong mo yung mga puzzle, makukuha mo yung bigger picture eh, di ba? Na talagang may point si BP Sara. Di ba? Ewan ko kung guess nyo kasi ako, assignment ko yan eh. Kumbaga, kailangan alamin ko, kailangan mag-research ako, assignment ko yun, kailangan magsaliksik ako, nang sa ganon, pag napagduktong-dungto ko, pagka binalita ko sa inyo yung reaction ko, yung opinion ko na lang, lahat tayo, self-entitled pagdating sa opinion, may point. Hindi lang basta kukuha ko ng ganito tapos sasabihin ko sa inyo, kukuha ko ng ganyan. Parang hearsay lang. Kung mapapanood mo dito sa akin, yung pagkakasunod-sunod, o kahit saan ka naman manood, kahit hindi sa akin, from Pogo issue, confidential fund, impeachment case, lahat yan nangyari parang third saka yung fourth quarter ng 2024. Di ba? Ang ano kasi, hanggat maaga, magawa na nila dapat yan. Nasa ganon, libre na sila. Kumbaga, freeway na. Kasi wala nang tinik. So, makakaporma na sila. Ang galing nga di ba? Ang galing Parang, planado nila yung nangyari. Pero Diyos, ang nag-provide ng mga information na kung saan, nalalaman natin, at mas lalo pala natin minamahal yung Duterte. Di ba? Biriin mo, si Duterte, pumunta ng Senado. Umaten ng Senado. Umaten din ng House of Representatives. O ano nangyari? Di ba mas lalo lang natin minahal? Mas lalo lang natin na-miss? Mas lalo tayong nasabik? Mas lalo natin nakita yung differences na nung nakaupo siya hanggang sa ngayon na hindi na siya nakaupo, nakita natin. Di ba? Ang galing Ang galing Parang hindi siya aksidente. Hindi siya aksidente, mas lalong minahal pa nga lalo Parang yung pa nga yung mali nilang ginawa Kasi pinalutang nila si Duterte. Yan, ngayon hanggang sa kakasuhan na nga si Duterte, 'di ba? Ganun yung mga nangyari, ganun yung sequence. Mas lalong minahal pa ng tao. Mas lalong mahal na ng tao si Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte, ang ating ex-president mas lalo pang minahal ngayon. Mas lalo pang nakita yung difference. Kumbaga, spot the difference tinan mo Pogo issue. Confidential intelligence funds, impeachment case, tapos yung kakasuhan si ex-president Roa Duterte, wala pa dyan yung EJK pala, war on drugs. Di ba? Ang galing, di ba? Kung talaga nanonood ka, sa akin naman o sa iba na pagdudugtong-tugtong mo, Pogo issue. Ewan ko kung may nauna pa sa Pogo issue ano nyo ako. Pero sa akin, Pogo issue, CIF o Confidential Intelligence Fund ng DepEd, ano sunod? Impeachment case. 'Di ba? Sa impeachment case na 'yan, ay nauna pa pala yung Committee on Drugs, EJK, war on drugs, tapos impeachment case, tapos yung huling-huli, yung hinabol nila, yung nirerekomenda ng House of Representatives na kasuhan si ex-president ex-president Rodrigo Roa Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, pati yung mga ibang general ng kapulisan, hindi ko na matandaan kung sino yung mga pangalan, nirekomenda na para kasuhan regarding dun sa EJK na programa ni President Roa Duterte sa war on drugs. So, yun na nangyayari. Third and fourth quarter ng 2024, yan yung kinasa nila. So, 2025 kasi election busy na 2026, 2027, 2028, ano na yan, Presidente National Election na. Kung talagang ngayon pa lang, as early as they can, gagawin talaga nila lahat, matanggal lang yung tinik. Bakit? Ang tanong, bakit? Kasi sobrang lakas ng Dutertes. Sobrang mahal ng tao yung mga Duterte. Aminin nyo man o hindi, lalo-lalo na yung mga nanonood sa atin. Lalo-lalo na yung mga nasa abroad. Especially yung mga nasa abroad kasi may halong emotion na yan Diba? Kasi nandiyan kayo, dahil alam nyo, hindi naman ganun kaganda ang gobyerno ng Pilipinas. At yung kikitain nyo dyan, hindi nyo kikitain dito. Correct, di ba? Kaya, humiwalay kayo sa family nyo. Buti nga kahit pa paano, meron tayong mga video call, di ba? O, tapos nagtrabaho kayo dyan, nagsusumik. So, may emotional attachment.
'di ba? Yung mga nandito naman, kasama naman yung may emotional attachment din naman. Pero talagang kahit papaano, kasama mo yung pamilya mo, 'di ba? Unlike na sa abroad eh. So bakbakan yan next year. Yan. Yan yung maganda. Bakbakan yan next year. Kasi pag tungtong ng January, sigurado yan. Ano yan eh. Kumbaga, sige, pahinga muna ngayon. Hanggang bagong taon. Adjourn naman na yung yung mga hearing-hearing eh. O next year, January 2 yan, bakbakan na yan. So lalatag na kaagad yan ng mga case, follow up na ng case, yung impeachment, ilalatag na yan. I-recommenda na yan siguro sa magagather na siguro yan ng mga boto, yung 1/3 ng House, hanggang sa mai-recommenda na sa Senate, magkakaroon ng proseso. Although ang mga Duterte naman, ang goal kasi talaga, ma-remove si VP Sara sa pwesto niya. So although naman may mga plano naman ng Duterte, which is narinig natin kay Atty. Sal Panelo na parang kung gano'n na mangyayari, and I think hindi naman papayag ang Pilipino niyan na ma-impeach si Sara. Pero kung ma-impeach o ma-remove si Sara sa kanyang posisyon, ang isasalang nila si Robin Padilla sa 2028. Kasi alam naman natin na si Robin Padilla ay talagang kaalyado ni ex-president Roa Duterte. So yan yung nakikita nila. At according to kay Atty. Sal Panelo, so mahaba-haba pa. So in short, mahaba-haba pa. Pero magandang laban kasi next year, doon mo na makikita eh. Kumbaga meron ng korte na pag sa korte napunta, at least meron decision maker na which is korte. Kasi syempre kailangan natin sundin yung korte, di ba? Itong sa house kasi, more on gathered ng ng ebidensya, gathered ng info, tapos ipapasa nila i-recommenda nila sa korte o kaya sa Senate sa taas, 'di ba? Tapos si Senate investiga din, tapos ipapasa sa korte, etc., etc. So mahabang proseso. And it happened to be na election local election next year. Election period, election day, yun na. So, mahaba-haba, tatamaan yun at baka humaba pa. Pero syempre, kung ngayon nga, naihabol nila yung pangatlong impeachment na ikinaso nila kay VP Sara, di ba? Bago magpasko. I think December 20 ata yun. Yung mga religious group, yung mga pare at grupo ng mga ilang abogado, na ipasa nila yung pangatlong impeachment. So, ang ikakaso nila kay VP Sara kasi bribery, graft and corruption, saka yung betrayal ng betrayal trust, yan. So yan yung yun yung mga grounds para ma-impeach si Sara. Pero syempre, marami pang proseso yan, mahaba pang proseso. Kaya tatanungin ko kayo, mga kayon, kung tama ba yung kung tama ba yung analogy ko. Paki-comment naman dyan sa baba. Ang galing kasi, di ba, yung pagka-sequence, sinabi ko naman sa inyo. Kung tama yung analogy ko, comment nga yan sa baba, gusto kong basahin Baka mamaya, namamali rin ako. I stand to be corrected, Pwede akong itama. Hindi naman ako maselan. Siyempre, ginagawa ko rin yung assignment ko. Kaso, baka mamaya, meron ako na-omit o meron ako hindi nakaligtaan, meron ako nakaligtaan na hindi ko na-research. Pakitama naman ako dyan sa section below. O i-comment nyo dyan kung saan kayo lupalop naroroon. Advance Merry Christmas. Happy New Year from Joe Malone TV. At sana next year gumanda ang buhay natin, lalo-lalo na yung mga nasa abroad, pati yung nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment lang dyan. Ito bilang suporta sa akin, bilang content creator at bilang DDS supporter at Iskonian supporter. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at huwag din kayo mag-skip ng ads. Pero naman akong Gcash dyan. Baka naman! Pwede na, andyan naman yung Gcash ko. Pagpapas ko na, yung mga may sobrang blessing dyan na gusto nga i-share yung blessing. Maraming salamat mga kayon. Marami pa tayong pag-uusapan next year. Actually, nandito ako sa Maynila Kasi nga, marami ako asikasuhin. Patuloy lang po ang suporta niyo sa akin. Maraming salamat sa mga tulong ninyo. Yung hindi nyo pag-skip ng ads, sobrang laking bagay nun. Minsan wala tayong views pero okay lang. Ang mahalaga sa akin na maihatid ko yung balita, yung issue ng bayan na nangyayari dito sa Pilipinas, lalo-lalo na doon sa mga manonood ko. So lahat na to in general, nasa abroad ka man o nandito ako sa Pilipinas, sobrang thank you. Maraming salamat. Paki-comment dyan sa baba yung suggestion nyo kung tama ba yung analogy ko. Maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-uusapan.
Merry Christmas at Happy New Year sa lahat ng viewers ng Jomolon TV, pati na rin yung mga Pilipino na nagsa-celebrate ibang bansa, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Jomolon TV!